Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang magandang umaga po mga kapatid. Ako si Pastora Loreline Gabani ng Charismatic Restoration Church, Capitol Hills, 13 Martires, Cavite. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Numbers chapter 22 verses 34 to 35. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa iyo. Lalatiin ka sa umagang ito at dalangin namin ang pagbaba ng iyong banal na presensya as we hear your words, at dalangin namin na samahan kami ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa Numbers 22 verses 34 to 35, Balaam said to the angel of the Lord, I have sinned. I did not realize you were standing in the road to oppose me. Now, if you are displeased, I will go back. The angel of the Lord said to Balaam, go with the men, but speak only what I tell you. So Balaam went with Balak's officials. Salamat po sa salita ng Diyos. Sa preceding verses ay makikita po natin na nagbigay ng instructions ng mga salita ang Panginoon Diyos kung ano ang dapat sabihin ni Balaam sa mga tauhan ni Balak. But he was not able to obey it completely. At nakita ng Panginoon ang maling balak gawin ni Balaam, kaya hinadlangan na anghel ng Diyos ang daraanan ni Balaam. Nakita ng asno na sinasakyan ni Balaam ang anghel na may dalang tabak, kaya 3 beses niya itong iniwasan. Apparently, Balaam got angry with the donkey at 3 beses din niyang pinalo ang donkey. Kaya ipinakita na ng Panginoon kay Balaam ang anghel, and when Balaam saw the angel of the Lord, he accepted that he was sinned. At sinabi niya sa anghel na babalik na lang siya kung hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sinabi ng anghel na wag na itong bumalik at sabihin kay Balak kung ano lamang ang pinasasabi ng Panginoon. Sometimes in our lives, we are just like Balaam. We do what we just want to do, and sometimes we do not ought to do what is God telling us to do. God warns us, but still our free will prevailed. And again, but just like Balaam, it is easy for us to admit our shortcomings and willingly turn our focus in God's direction. In obeying His commands, we learn more about Him and can grow in understanding of His heart and desires for our lives. It is important to obey God's commands because obedience leads us to personal growth. Every command God asks for us is not just for His sake, but for ours. It is for our benefit. So let us learn to abide knowing that God cares for us. Always listen to His voice and trust Him. Praise God. Panginoon, maraming salamat po sa iyong reminder through the life of Balaam na patuloy kami makinig at sumunod kung ano yung pinag-uutos mo sa amin. Lord, sa mensahe mo sa umagang ito, dalangin namin ang aming spiritual ears. Patuloy buksan at patuloy kami mag-dwell sa iyong mga pangako. We are praying also sa aming bansa, Panginoon. Nakakaranas ng iba't ibang kalamidad, nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon sa iba't ibang lugar. Dalangin po namin, O Lord, na Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Ikaw po ang patuloy na maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin. Pangalan mo, Jesus, ang may pagpapasalamat at pagluwalhati sa iyong pangalan. Amen. Maraming salamat po
sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyo i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.